Okay, ito yung part 2. Titignan natin, kukuha tayo dito ng tatlo. Kung ano yung posibleng dahilan bakit kayo ipapabara or bakit, no, pupunta or dudulog yung kalaban nyo para durugin kayo, mawalan ng panghahanap buhay, mawalan ng lahat-lahat. Una, Nine of Swords. Swords ito. Pangalawa, Seven of Wands. Pangatlo, The Hermit. Ngayon, ito yung mensahe dito. Yung una kasi is Nine of Swords. Ibig sabihin, nasa punto ka na ngayon na hindi ka na nakakatulog, hindi ka na dinadalaw ng antok, kakaisip sa dami ng problema. Pero alam mo na kapag hindi mo ito nasolusyonan bago ang 29 ng Marso, at kapag pinalagpas mo ang Semana Santa, dito ka magkakaroon ng matinding pagsisisi dahil yung Biyernes Santo nagkataon na First Friday din. So, kahit anong pakikipaglaban mo, kahit anong pakikipagmatigasan mo, no, yung gusto mong susundin mo. Kapag ikaw yung tipo ng tao, halimbawa, may utang na pera, alam mo mga na pwede mong bayaran paunti-unti, pero hindi mo ginawa kasi sayang yung pera. Kaya yung ginawa mo, ayaw mong magbayad. Pero ang hindi mo alam, delikado ka at saka pamilya mo at lahat ng taong tumulong sa'yo dahil dito sa kapabayaan mo at sa kawalan ng gana na magbayad doon sa nautangan mo. Ngayon yung utang kasi pwedeng direct at pwedeng indirect. Kasi may mga pagkakataon na kusa kang tinutulungan, kusang may nag-abono, kusang may nag-bridge sa problema mo. At nung dumating yung punto na gumaan ang buhay mo, nakalimot ka sa mga taong yun. So, kapag yung taong yun umasa, nalilingon ka dahil kaya mo naman at nagbibingi-bingihan ka, nagbubulag-bulagan ka at nagkikipagmatigasan ka dahil nga sayang yung pambayad, di ba? Pero naisip mo ba na hindi siya nagsayang at hindi rin siya nang hinayang at hindi siya nagdalawang isip nung tulungan ka niya? Ngayon, dito, ito yung Hermit. Ito yung punto kung saan mag-iisip ka. At yung interpretation dito, sa sobra mong pag-iisip, hindi mo namamalayan, pabagsak ka na. Kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mong magbayad, nakikipaglaban ka, nakikipagmatigasan ka, hindi mo mamamalayan, pabagsak ka na. Ngayon, abangan mo yung First Friday, Biyernes Santo pa. Ang kulay na ito, yung purple na ito ang laging nandoon sa ataol kapag ang isang tao ay binawian na ng buhay. So, kapag halimbawa, may mga taong tumulong sa'yo para hindi ka makabayad dahil sayang yung pera, diba? Pero hindi ka nang hinayang nung tanggapin ang tulong. So, dito babawi yung tao. Halimbawa, last 2 months ago, iginawan ka na ng paraan na kung sakaling darating ang panahon na hindi ka magbabayad, may karma kang matatanggap. At yung karma na yon, hindi mo kakayanan kasi magtataka ka.
Ikaw lang yung nangutang. Bakit nadamay sa kamalasan buong pamilya mo? Bakit nawalan ng buhay ang buong pamilya mo? Ngayon, diyan ka magtataka, kahit sino ang kunin mo na panangga laban sa nagbarang sa'yo, nagkulang sa'yo, nagsumbalik sa'yo, lahat-lahat na, hindi na nila kayang gawin yun dahil sa likod ng kapagsisinungaling ando doon yung katotohanan na tinulungan ka. Kaso dahil sa pagiging sakim mo sa sarili mong pera, hindi ka nagbayad. Naghirap yung, hindi naman literal na naghirap yung tumulong sa'yo. Kasi yung iba kasi kusang tumutulong pero masipag silang kumita ng sarili nilang pera. Yung iba naman talaga ay hindi naman talaga nawawalan ng pera. May mga maliliit pa din na ipon. So yung mga tao, halimbawa, may nag-abono sa'yo, tapos kinalimutan mo, yun, lagot ka at ang pamilya mo sa Biyernes Santo at Semana Santa, First Friday pa. Ngayon, kung ito naman ay patungkol sa relasyon, ganun din. May mga karma ka din matatanggap. Pero yung pinakamasakit kasi, yung karma kasi sa relasyon, pwede ka lang makarma na hindi ka magkaroon ng karelasyon. Pero yung karma kasi sa pera, kapag nangutang ka, tapos sumama ang loob ng pinag-utangan mo, at hindi mo pa pinapansin, hindi mo kinakausap, hindi ka nagbabayad, at pinagawa ka sa bago ang Semana Santa. Ang tanging solusyon mo dyan, magbayad ka bago ang 29 ng Marso kung ayaw mo na biglang magsabay-sabay ang pagbili mo ng, alam mo na, paglalagyan ng violet na ito. Kasi may ganyan eh. Hindi mo mararamdaman, hindi mo makikita. Bigla ka na lang magugulat, bagsak ka na. Kasabay ng 10 sa pamilya mo, kaibigan mo, at sa mga taong tumutulong sa'yo. Kaya hindi ganun kadali na tumulong dahil kapag nagsugal ka sa pagtulong sa kapwa, parang nilalagay mo na rin ang sarili mo sa kapahamakan katulad ng dinanas niya noon. So kung meron kang ganyan, ang hirap kasi sa tao, tutulungan mong umangat. Pagdating doon sa punto na umaangat na siya, nakakalimutan niya kung sino yung tumulong sa kanya sa baba. So, eto na yon, no? Simula sa araw na ito, hindi ka makakatulog kahit anong pakikipaglaban mo, kahit anong gawin mo proteksyon. Alam at alam ng panahon at pagkakataon na may iniiwasan ka, may pinagtataguan ka, may nasaktan ka, no? Bibigla ka sa ganito. Babagsak ka. Tignan mo ito. Isang sword, parang isang simbolo. Alam nyo na yan. Babagsak. So, kung sino ka man dyan, this is a general reading. This is a general message to everyone. Huwag mong antayin babagsak ka kasabay ng pamilya mo. This coming First Friday, sabay Biyernes Santo. So, kung gusto nyong ikonsulta yan sa akin, magpa-reading kayo, message lang para alam natin kung anong dapat gawin. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat.